Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Excellencies of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Paquito Ochoa, Secretary Voltaire Gaspin, Secretary Sunny Coloma, Chairman Francis Tolentino, Director General Emmanuel Villanueva, Senator Sunny Trillanes, members of the House of Representatives present, including Congressman Albano, Chairperson Loretta Ann Rosales, General Manager Jose Angel Honrado, General Manager Chito Cruz, General Gregorio Catapang, the Chief of Staff, Lieutenant General Hernando Ereberi of the Philippine Army, Lieutenant General Jeffrey Delgado, Police Director General Alan Purisima, Vice Admiral Rodolfo Aisorena, Most Reverend Leopoldo Tumulak, local government officials present, foreign military attaches present, former secretaries of the National Defense, former Chiefs of Staff of the Armed Forces of the Philippines, awardees of the 75th founding anniversary of the Department of National Defense, officials and staff of the Department of National Defense, officers, men and women of the Armed Forces of the Philippines, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-75 taong anibersaryo ng ating tanggulang pambansa, nagbabalik tanaw din tayo sa mga yugtong dinaanan ng inyong institusyon sa nakalipas na mga dekada. Nariyan nga po ang madilim na kabanata ng ating kasaysayan kung saan ipinasailalim ni Ginoong Marcos ang bansa sa batas militar. Sa panahon po yun, kinasangkapan ng diktador ang tanggulang pambansa para sa pansariling interes. Ginamit niya ang puwersa ng kasunduluhan para manatili sa kapangyarihan at maghasik ng takot at dahas upang walang kumwestiyon sa kanyang makagustuhan. Ngayon pa man, dumating ang puntong nagkaisa at nagtipon ng milyon-milyong Pilipino sa EDSA upang labanan ng diktadurya. Nakita natin dito kung paanong nanumbalik sa pananaw ng ating mga sundalo kung sino ang kanilang tunay na boss. Walang iba kundi ang taong bayan. Pumanig ang ating mga kawal sa sambayan ng Pilipino at nagsilbing pangunahing kabalikat sa panunumbalik ng demokrasya. At ngayon nga po, tumatahak na tayo sa tuwidadaan ang dating sumusupil sa karapatan ng mamamayan, kinikilala ng tagapagtanggol ng kapakanan ng lahat. Ang dating kinatatakutan, tunay ng tagapagtaguyod ng kapayapaan at seguridad ng ating bayan. Malinaw po, kayo mga kawal ay sandingan ng mamamayan bilang magigiting na lingkod bayan. Malaking bahagi po ng tagumpay na tinatamasa ngayon ng ating uniformadong hanay ay bunga na rin sa reformang isinusulong ng ating butihing kalihim Voltaire Gasmin. Subok na ng panahon ang serbisyo ni Secretary Bolts na tuwing humaharap sa sangandaan ay laging pinipiling gawin ang tama at ang makakabuti sa kapwa. Nang ipinakulong ang aking ama dahil sa paglaban niya sa diktadurya, si Secretary Bolts ang isa sa kakaunting nakitungo ng tama at maayos sa aking ama. Siguro nga dahil dito hindi natuwa kay Secretary Bolts sa mga makapangyarihan ng panahon iyon. Ang ibinigay sa kanyang gantipala, idinestino siya sa Mindanao mula 1975 hanggang 1986. Nang manungkulan naman pinuno ng Presidential Security Group, si Secretary Bolts kung kailan ilang ko ang dinaanan ng administrasyon ng aking ina. Matagumpay niyang pinangunahan ng pagtatanggol sa ating pong pamilya at sa ating bagong silang na demokrasya. Alalahanin po natin, totoong peligro ang mayroon ng mga panahon yun. Totoong mga baril na may totoong bala ang hawak ng mga taong parabang ang daling makalimot sa mga aral ng batas militar. Sa kabila ng panganib, pinili ni Secretary Bolts sa protektahan ng ating kalayaan. At ngayon naman, bilang sibilyan, ibinubuhos pa rin niya ang lakas at panahon upang isulong ang ating agenda ng reforma sa sandandahan lakas. Bilang individual na nagmula sa hanay ng kasunduluhan, kumpiyansa tayong naunawa ni Secretary Bolts ang kultura, pati na ang mga kakulangan at pangangailangan dapat tugunan sa inyong sektor. Kaya nga po siya ang nagsisilbi nating pangunahing tagapagpayo para ipatupad ang mga programang isinusulong ang interes ng sandataan lakas at ng mamamayan. Batidin natin, malaking bahagi ng tungkulin ginagampanan ng ating tanggulan ay hindi lamang nakakahon sa bakbakan at pagtatanod sa bansa mula sa mga panloob at panlabas na banta. Nariyan din ang mandato niyong makiambag sa kaunlaran ng ekonomiya at ng kalakang lipunan. At sa larangan ito, saludo rin ako sa inyong di matatawarang sipag at dedikasyon. Isang halimbawa rito, ang pagtulong ninyong makumpleto na sa wakas ang Basilan Circumferential Road. Isipin po ninyo, taong 2000 pa itong under construction. Matagal itong naudlot dahil sa usapin ng peace and order. Ano bang pakinabang ng proyektong ito?
Oras na matapos ang pagpapagawa ng kalsadang ito, ang dating 3 oras at 45 minutong biyahe sa pagbagtas ng circumferential road magiging 2 oras na lang. Ang bilang na makikinabang ditong residente nasa 450,000 katao. Kasama rito ang mga mangingisda at magsasakang mas mabilis na maihatid ang kanilang ani patungong pamilihan. At ang mga biyaherong mas maaliwalas na ang magiging paglakbay. Gayun din, sa mas maayos na kalsada, mas mabilis na makakaresponde ang ating mga uniformadong hanay sa oras ng pangangailangan. Sa kabila nito, mayroon pa rin nagnanais na hindi ito matuloy. Silang mga nakikinabang sa kaguluhan at kawalan ng oportunidad sa komunidad. Hindi natin sila hahayaan sa kanilang pansariling agenda. Sa tulong ng ating sandatahang lakas, kasama na ang ating mga local government units, target makompleto na ang circumferential road sa susunod na taon. Patunay lamang ito na ang ating mga kawal ng bayan ay hindi lang pambakbakan, kundi maasahan din katuwang sa serbisyong panlipunan. Hindi na po bago sa atin ang kabayanihan ang pinamamalas ninyo. Mula sa kahandaan ninyong humarap sa peligro upang ipagtanggol ang mamamayan laban sa masasamang elemento, sa pagbabantay sa ating teritoryo hanggang sa pagsaklolo at paghahatid ng serbisyo sa mga sinalanta na kalamidad. Naroon kayo handang tumulong at umagapay. Binabati nga po natin ang ating awardee sa araw na ito sa ngalan ng sambayanan. Maraming salamat sa inyong pagsisikap na taasan pa ang antas ng paglilingkod sa ating kapwa at bandila. Naway, lagi kayong magsilbing huwaran sa inyong mga kasamaan upang lalong pagbutihin ang pagtupad sa tungkulin. Tapos na ang panahon kung kailan ang nagmamalasakit sa taong bayan ay sila pang naaapi at kinalilimutan. Ngayon, kung paanong inaarugan ninyo ang mamamayan, sinusuklian na ito ng karampatang pagkalinga ng gobyerno. Habang tinututukan naman natin ang inyong kapakanan, tumataas din ang inaasahan natin sa inyong serbisyo. Makakaasa naman kayong sa pagpapakitang ginas ninyo, lalo ring ginaganahan ang inyong liderato na tulungan kayong lampasan ang mga hamon ng inyong misyon at maging ang inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Malinaw po, sa mabuting pamamahala, wala nang naisasantabing sila. Wala nang inuunang kami. Mayroon lamang tayo na sabay-sabay humahakbang tungo sa katuparan ng ating kolektibong mga mithiin. Sa isinakatuparan nating at sinasakatuparan nating AFP Modernization and Capability Upgrade Program mula Hunyo 2010 hanggang Oktubre 2014, pondong nailanan natin umabot na po sa 41.38 billion pesos. Di hamak na mas mataas ito sa pinagsama-samang pondong nailaan ng nakaraang 3 administrasyon mula 1995 na halos 32 bilyong piso po. Ang nakompleto naman natin proyekto umabot na sa 46. Nalampasan na rin natin ang 45 proyekto na tapos ng sinundan nating 3 administrasyon. Meron pa tayong natitirang mahigit 1 taon at 7 buwan. Kaya tiyak na madaragdagan pa ang makukumpleto natin. Sa 2013 pa nga lang, 12 proyekto na ang ating nasa katuparan, kabilang rito, pagbili ng 2 modernong barko, 3 naval helicopters, 8 combat utility helicopters. Ongoing na rin ang ating DND Medium Term Capability Development Program na saklaw ng ating revised AFP Modernization Law. Sa programang ito, 33 proyekto ang kinokompleto na natin na aabot hanggang 2017. Ang halagang inilanan natin dito, 90.86 billion pesos. Kanina, nasaksihan natin ang paglulunsad ng Philippine Defense Transformation Roadmap 2028. Magsisilbi itong master plan upang siguruhin ang lahat ng ating inisyatiba ay konkretong naipapatupad. Sinusiguro natin hindi mababaliwala ang ating mga pinaghihirapan. Sa komprehensibong plano ito, titiyaking nagtutugma ang roadmap sa mga kaugnay na ahensya ng DND upang maabot ang ganap na transformasyon ng ating tanggulan. Bukod naman sa pagkakaloob ng makabagong kagamitan sa ating mga kawal ng bayan, nandiyan na rin ang iba pang isinusulong na serbisyo ng ating Estado para sa inyo. Kabilang dito ang pagpamamahagi ng mga disente at abot-kayang pabahay, pagsasayos ng inyong pension system, pati na ang mga programang pangkabuhayan para sa mga aktibo at retiradong sundalo. Ang nais natin, ipagkaloob ang mga benepisyong karapat-dapat lang matanggap ng mga nagmamalasakit sa bayan. Sa pagdiriwang natin ito ng inyong anibersaryo, ginugunita rin natin ang sakripisyo ng mga nauna sa ating mga kawal. Silang mga nakipaglaban upang makamit ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Huwag lang sanang kalilimutan ng sambayanan. Obligasyon hindi lang ng mga sundalo, kundi ng bawat Pilipino na pangalagaan ang ating kalayaan
at sa pagpapahalaga sa mga pamanang kaisipan at paninindigan ng ating mga bayani. Masisiguro nating hindi na muling mananakaw ang kasarilang umuusbong mula sa kanilang kagitingan at pagmamalasakit. Sa pag-aambagan ng mamayan at ng kasundaluhan, lalo pa nating maiaangat ang bayan tungo sa pinapangarap nating kinabukasan. Sama-sama po nating abutin ito upang sa pagdating ng panahon na tawagin na tayo ng Panginoon, taos noong masasabi nating paglisang ko, di hamak na mas mabuti ang iniwang kong kalagayan ng bansa kaysa aking dinatnan. Isang lipunan kung saan walang sino mang naiiwan sa malawakang kaunlaran. Bago po ako magtapos, palagay ko po, napakarami nating gustong gumawa ng tamang serbisyo sa ating mga kababayan. Paminsan-minsan napapag-isip. Ito ba'y napapansin? Ito ba'y may halaga? Ito ba'y talaga nakakatulong? Ngayon po dumating na tayo sa sandali kung saan talaga may tinatawag tayong virtuous cycle. May katahimikan tayo, nagkakaroon ng pagkakataon ng ating ekonomiyang umusbong at lalo talagang yumabong. Pagdating naman po nung nagkakaroon ng estado, ng dagdag na kakayahan talagang paglingkuran ng ating mga kababayan. Lahat ng ginagawa nating pagtutulungan ito, siya nagpapamadali na maabot natin ang gusto nating datnan. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po.